evaluation, preliminary investigation, and fact-finding, evaluation, fact-finding, preliminary investigation, at yung litigation proper sa pagdating po sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kung dati po umaabot ng isang taon, anong na buwan hanggang isang taon ang preliminary investigation, ngayon po ang binigit ko po ay gawin na namin within 60 days. Yun po yung aming ginawa sa DOJ dati at tingin ko pwede nyo gawin dito. Pagdating po sa fact-finding, ganoon din po, pag nag-file po ang isang ahensya na certified na po ng mga dokumento at ang ebidensya po itatayo na sa korte sa unang tingin namin sa evaluation, ito po dinidiretso na namin ng preliminary investigation. Wala na po fact-finding yan. At case build-up yan ay sa fact-finding, dito na lang sa PI, bago po rin yung PI, baka magdagdag lang po kami ng ilang araw para po maikompleto namin ang ebidensya na kinakailangan. Kaya dito po, sinasabi ko lagi, and as I always say, the deadline is always yesterday. Yun po yung aming parang pinaka-theme ng action plan namin sa DOJ. Ganun din po rito sa Ombudsman. Kasi nga, itong problema ko ng korupsyon, hindi po ito ngayon lang. Matagal na po itong pinaiinisan ng taong bayan at talagang nagagalit na po ang taong bayan dito. Matagal na po ito. Ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control. Kaya ang plano ko dito talaga ay pabilisin ang lahat ng proseso at gawin kompleto. Itinataas pa namin ang medical of proof. Ang sinasabi po dyan ay probable cause. Pero dito po, gusto namin prima facie na reasonable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kaya ang isa lang po dito na napakasunduan namin at gumagawa na po ng bagong patakaran na Sandigan Bayan ay continuous trial ang aming hihingihin sa lahat ng kaso. Basta na-kompleto namin ng ebidensya na i-file namin doon, ready to mitigate po kami at ready po kami ipresenta ang ebidensya. Yun po yung pinakamahalaga. Matapos po namin mapresenta ang ebidensya kagad sa Sandigan Bayan. At tuloy ay maiwasan na rin natin yung mga pag-delay, yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado. Ito po yung aming pinakikiusap sa judiciary. Kasi nga, ang laki na rin ang mawawala sa gobyerno natin sa tinatawag ng inordinate delay in the adjudication of cases. So yun po yun. The urgency is there, Mr. Chairman. And we feel the weight of the anger of the Filipino people. And they're looking to the office to be able to solve this crisis of gigantic proportions within the country. At totoo lang, Ombudsman Remulla, nung na-appoint ka sa Ombudsman, the attention ngayon ay nasa Ombudsman na. Kasi ang tingin namin, ako bilang isang citizen of our beloved country, na it's about time to start filing cases and prosecute. Kasi ilang buwan na rin natin pinag-uusapan to, ilang buwan na rin lumalabas dito sa Senado, nagka-hearing kami, and then sa ICI. To connect this to our budget hearing, I remember last time, during the budget hearing of your predecessor, ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin during the hearing, na it takes 2 to 3 years, between 2 to 3 years to file a case, no? Pag 2 to 3 years, wala na tayong pasensya niyan. Ako, wala na akong pasensya, to be honest about it. Lalo na with this flood control, hindi na yata ako makakaantay ng 2 to 3 years. No? Dahil, kagaya ng sinabi niyo, gusto natin kahapon pa may na-file na case na. No? Kahapon ba mayroon na panagot. So, base sa mga sinabi niyo, aabot pa ba tayo ng 2 to 3 years to see something significant na mangyayari from the Ombudsman? Hindi na po tayo aabot sa ganung kahaba. Ang kagandahan lang po ngayon, dahil wasang naging krisis na to, mas iniisip natin kung gano'n natin mapapabilis ang mga kaso. At katulad nga yan, na-transmit na po sa DOJ yung kanila finance sa amin at nag-deputize na po sila
na ituloy nila yung mga kaso sa RTC. Sapagkat ang mga testigo na nandito sa Senado na kanilang na nakausap na, ang mga ebidensya na kinakailangan ay naroon na, ay hindi na ko kinakailangan aralin pa ng Office of the Ombudsman para magkaroon ka naman ng testigo. Ito pa dire-diretso na po ito at ipa-file na po yan ng DOJ at nalito siguro ng Monday kasi kompleto na po ang kaso. Kompleto na po yan. Iyon po yung 5 ghost projects na flood control projects, 5 hulang na flood control projects. Tapos dito po ngayon sa aming opisina, talagang tuloy-tuloy po rin pag-uusap namin dito na talagang bilisan ang proseso at dapat kompleto ang ebidensya. Hindi po pwede na. Ano nga po ito sabay-sabay po ang mga reforma na kinakailangan. Yung isa pang nabanggit ko na ng isang araw sa mga kausap ko, yung digitization. Kasi nga, hindi pa po moderno ang sistema ngayon sa aming opisina. Ito po yung aming minamadali rin po. At meron naman pong budget na nakalaan dyan. At kung nangangailangan po ay lalagay po namin yung mga savings ng aming ahensya para po magamit at matapos kagad ang digitization process ng opisina po. Ombudsman, I know, in fairness to you, hindi mo ito budget, no? Because you came in very late na. In fact, nagawa na yung NEP, nasabit na yung budget dito sa Senado. So, wala ka talagang say, no? Or wala ka naging say dito sa budget. Pero ba kayong gustong ma-improve dito sa budget para matulungan namin kayo? Mapabilis pa itong ginagawa ng investigation at pagpa-file ng cases. Ako kasi, on my own, I want to help the Ombudsman, no, to be effective. Dahil hindi naman kami mag-iimbestiga o hindi naman kami magpa-file ng case, kayo eh. Ang maitutulong namin sa inyo ay mabigyan kayo ng resources para mapabilis yung inyong trabaho. Dahil kung mapabilis yung inyong trabaho, panalo rin yan sa amin, no? At panalo rin sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita dito sa budget? Aside from sinabi kanina ni Director Lim na for digitization and also for itong Ombudsman Assistance Centers, meron ba kayong nakikita anything that we can do in order to support your mission of mabilis na investigation and filing of cases? Marami yung special provisions na nabanggit ko sa inyo kanina, hindi pa tayo hindi pa nagaganap itong pandinig, yung po yung mga kailangan namin para streamline po yung operations ng opisina po. In terms of resources, meron ba kayong nakikita? Kung wala naman, pag hindi naman ngayon, you can just submit to us, no? Kung meron kayong naiisip. Ang chain of thought ko naman is, paano natin matutulungan ang Ombudsman para makafile ka agad, no? I understand that, of course, bago kayo, you're organizing the office, but itong gravity kasi nung kaso, no? We're talking about kung yung na-take natin into consideration yung na-discover ni Secretary Vince, 421 ghost projects. Yung pa lang yung na-discover, hindi pa natin nakikita yung mga substandard, hindi pa natin nakikita yung mga sa iba pang mga projects like farm to market roads. So enormity, yung laki, no? At yung daming taong nasangkot ay kakailanganin talaga natin ng maraming sabay-sabay na taong gumagalaw, no? And para mabilis yung trabaho. Kasi kung iisa-isahin natin, abutin talaga tayo ng matagal, no? So that's where I'm coming from, no? Kasi alam ko hindi nyo ginawa itong budget and I want to in my own way, in my own small way, no, I want to help the Ombudsman file the cases as fast as it can, no. Kung wala kayong naisip ngayon, you can just submit to us, but if you have, we can discuss it para matulungan namin kayo. Salamat. And then nasabi nyo kanina, Ombudsman, after nito sa judiciary na, no? And I naniniwala ako na half the battle na sa judiciary, no? Dahil kahit na napakaganda yung kaso natin, kahit na mag-imbestiga kami dito sa Senado, marami kami nakikitang mga ebidensya, turn over namin sa inyo,
Pero ang gera nasa judiciary. May ginagawa ba ang ombudsman to coordinate with the judiciary and to also makasama natin sila dito sa laban against corruption? Meron po tayong open lines naman sa, of course, kausap na natin ng Sandigan Bayan, ang Presiding Justice ng Sandigan Bayan, tungkol po sa mga proseso na kinakailangan pabilisin. At ganoon din po yung aking hinihiling sa isang kaibigan natin sa Korte Suprema, si Senior Associate Justice Magic Leonen, na baka kailangan po namin ng special courts para po sa ITC, yung draft court po talaga ng RTC, para wala na hong ping-pong, wala na hong pasahan ng jurisdiction. Pagka meron po tayo special court sa RTC, ay malamang po, mas mabilis po ang pagdinig ng mga kaso. At ganun lang po naman ang kinakailangan, talagang may contact po, ang institutional contact, ang ombudsman, tsaka yung mga judiciary officials, yun po yung pinakamahalaga para sa amin ngayon. Thank you for those. And just to go to specifics, but I will not go into the detail. May mga na-file, nasabi nyo kanina may 5 nang na-file sa ombudsman ng mga kaso. May ini-expect pa ba tayong maifa-file in the next maybe 7 to 14 days, next 2 weeks? At after na-file sa inyo itong 5 kaso, kailan naman ang ini-expect natin ma-file to sa Sandigan? Yung mga file po sa amin ng ICI tsaka ng DPWH na mag-asama, yun po yung susunod at yun din po naisirin po yung proseso. Ang tingin namin kasi maganda na po yung mga ebidensya na dokumento na nakadikit po sa complaint. Kaya kaunting evaluation lang po yan, o hindi na evaluation. Tutuloy po kami sa PI dyan pagka nakita po namin na o kaya sa fact finding nagdadagdag kami ng konti pa para po maging sarado ang kaso. Para pag-file po namin, pagka-delete po ng PI, sasagot po lang po yung kabila, tapos joinder of issues. Mga weeks para ang PI po namin 60 days ang binibigay namin ang panahon. At sana po, within 30 days, baka meron na ma-file sa Sandigan Bayan, posible po yun. Thank you for that, Ombudsman. I'll go to some specifics in yung budget. Nakita ko na meron tayong budget for yung tinatawag nating Ombudsman Assistant Centers, no? About 45 million. Actually, ngayon ko lang na laman na meron palang ganitong service na ino-offer ang Ombudsman to our constituents. So, ang plano is to open additional 3. No? Ano po itong serbisyong ino-offer natin sa mga Ombudsman Assistance Center? So, ngayon ilan na ho tayo, Deputy Ombudsman? Good morning, Mr. Chair. I think we have 6 right 6. Ngayon ko lang nalaman to, and then we're planning to open 3 more. Opo. So, 9 na in total. Yes, po. Yung services that the assistance centers are providing would be receipt of complaints, receipt of SAL-ins, and other requests for assistance, sir. These are situated mostly at City Mall, which are provided rent-free by the Double Dragon Corporation, sir. Okay. So my partnership with Double Dragon. Yes, sir. And we intend to expand more, probably in other regions, so that we can reach out to more people. Okay. Ano yung, so itong, for example, may mga constituents tayo na gusto mag-file ng mga complaints, pwede na sila pumunta dito sa mga OACs. Yes, sir. If the complaints are already, so to speak, 100% okay na po, if they can easily be assessed by the assistance centers. And in fact, to be honest with you, sir, the assistance centers are now manned by non-lawyers. They're just admin staff. We intend and we propose that we assign permanent lawyers in these assistance centers to be more effective in handling complaints and advices to the people. So parang nagiging receiving lang siya ngayon. Yes po, yes po.
At ang planong next time is meron na Yes, lawyers po. Oo. And we intend, sir,